12 taon na ang lumipas mula nang iwan ni Carla ang isang buhay na puno ng kasinungalingan, pagtataksil at pagdurusa. Mula sa isang babaeng halos mawalan ng pag-asa, naging matagumpay siyang negosyante at mapagmahal na ina sa kambal niyang anak na sina Carrie at Cedric. Gayunpaman, nariyan pa rin si Rostom, ang dating asawa, na hanggang ngayon ay umaasang mabibigyan pa ng isa pang pagkakataon. At nariyan din si Rafael, ang lalaking minsang naging bayaw niya. Isang lalaking tulad niya ay nasaktan, niloko at iniwang wasak ng parehong trahedyang sumira sa kanilang mga buhay. Ngunit paano kung ang taong unti-unting nagpapagaan ng kanyang puso ay ang lalaking alam niyang hindi niya dapat mahalin? Pipiliin ba nilang talikuran ang nararamdaman o susubukan nilang bigyan ng huling pagkakataon ang mga pusong matagal nang natutong mabuhay ng walang kasama? Ako si Skylar at sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang kwento. Saan ka pupunta, anak? Tanong ng kanyang ama nang tumayo siya. Sumagot naman agad si Carla. Sa dressing room ng mga bata, tay. Titingnan ko lang, baka may kailangan. Magpapalit na po sila ng outfits. Naglakad siya sa gilid ng bulwagan. Sa gitna ng bulwagan ay nakalagay ang napakalaking LED screen na nagpapakita ng mga larawan ni na Carrie at Cedric mula sa pagkabata hanggang sa kasalukuyang edad. Nandoon na ang mga bisita nila at nagsimula na rin ang kalahati ng program para sa mga anak niya. 18 taong gulang na ang kambal. Hindi niya namalayang ganoon na pala kabilis lumipas ang panahon. Masaya si Carla na makitang lumaki ang mga anak niyang mabubuting tao sa kabila ng lahat ng pinagdaanan ng kanilang pamilya. Hindi naging madali ang pagpapalaki sa kambal pagkatapos ng hiwalayan nila ni Rostom. Pero bawat pagod, bawat luha, bawat gabing halos hindi siya matulog dahil sa trabaho at pagiging ina ay sulit na sulit sa sandaling yon. Hindi man naging buo ang pamilya nila, naging buo naman ang pagmamahal na ibinigay niya sa 2 anak. Naglakad siya papunta sa dressing room kasama ang kambal. Mami, kinakabahan po talaga ako. Natatawang sabi ni Carrie habang hawak ang laylayan ng una nitong gown. Parang gusto kong umatras sa kotilyon. Ang dami po palang tao. Pakiramdam ko lahat nakatingin sa akin. Pero excited din po ako kasi matagal ko itong pinangarap. Tumawa si Carla. Ano ka ba? Debutant ka ngayon. Siyempre ikaw ang isa sa mga bida ngayong gabi. Tsaka tingnan mo, ang ganda-ganda mo. Napatawa si Carrie. Smile ka lang at i-enjoy mo ang gabing ito. Isang beses ka lang magde-debut. Nakangiting sambit ni Carla. Napayakap si Carrie sa kanya. Thank you, Mommy. Thank you sa lahat. Alam po namin ni Cedric na sobrang gastos nito. Mahinang hinaplos ni Carla ang buhok ng anak. Hindi mo kailangan isipin yon. Ang trabaho ko ay ibigay ang lahat ng kaya kong ibigay sa inyong dalawa. Tsaka magandang takbo ng agency natin. Kaya huwag kang mag-alala. May share din dito sina Lolo Pablo at Lola Cheryl ninyo. Kaya hindi mabigat ang gastos. Samantala, inayos naman ni Cedric ang kuwelyo ng suit nito. Mommy, tingnan mo nga po kung maayos. Lumapit si Carla. Inayos mo ba talaga? O gusto mo lang akong utusan? Napangisi si Cedric. Siyempre, gusto ko pong ikaw ang mag-ayos. Hindi naman po ako marunong dito. Maingat niyang inayos ang necktie ng anak. Ang pogi mo, anak. Binatang-binata ka na talaga. Pero wag munang mag-aasawa. Sige, Mommy. Bubuntis na lang, no? Napailing si Carla at nahampas ito sa dibdib. Anong bubuntis? Mag-aral ka muna. Pwedeng girlfriend pero wag bubuntisin. Malakas na tumawa si Cedric. Mommy, ayaw mo ba ng apo? Gusto pero wag muna ngayon. Mga bata pa kayo. Saka hindi naman din basta-basta ang desisyon na magkaroon ng anak. Yes, financially stable tayo pero marami pa rin dapat ihanda sa inyo para maging magulang. Napailing na lang si Carla. Alam niya namang nang-aasar lang si Cedric. Pero hindi niya rin maitatangging mapusok ang lalaki niyang anak. Nakailang girlfriend na at hindi naman siya pinanganak kahapon para hindi malaman ang mga kalokohan nito sa mga babae. Pero kahit maraming girlfriend, good thing na hindi ito cheater o pinagsasabay-sabay ang mga babae.
Ayaw niyang manloko ito ng babae. Ayaw niyang matulad ito kay Rostom na pinagtaksilan siya. Feel ko yung girlfriend ko ngayon, mama. Siya ng last ko. Nakangiti pang sabi ni Cedric. Umismid naman si Carla. Ewan ka sa'yo, mag-aral ka muna. Saka na ako maniniwala kung kayo pa rin after 7 years. Sus, pustahan pa tayo, mommy. Saka siya lang naman ang girlfriend na pinakilala ko sa inyo. Mabuti na lang din, masunurin at mabait si Carrie. Hindi niya problema kasi aral lang ang inaatupag. Masyado ring mataas ang standard sa lalaki, kaya hindi talaga basta-bastang nagpapaligaw. Ilang sandali pa ay dumating ang stylist at makeup artist upang tulungan ang dalawa sa second outfit. Gumilid na muna siya para bigyan ng space ang mga ito. Hindi pa man siya tuluyang nakakalayo ay bumukas muli ang pinto. Paglingon niya ay nakita niya si Rostom. Bitbit nito ang 3 bouquet ng mga bulaklak. Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Carla. 12 taon na ang lumipas mula nang tuluyan silang maghiwalay. Divorced na sila. Matagal na rin niyang napatawad ang dating asawa. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang gusto pa niyang balikan ang nakaraan. Ngumiti si Rostom sa kanya. Ay, Tumangulang siya. para kina Cardia at Cedric. Inabot nito ang 2 bouquet sa mga bata. Thanks, Daddy, saad ni Carrie at bumeso sa ama. Ganon din ang ginawa ni Cedric. Hindi naman itong flowers para sa akin, Daddy. Pero salamat po. Muling humarap si Rostom sa kanya. Pagkatapos ay inangat nito ang isa pang bouquet. Ito naman sa'yo. Napakunot na o si Carla. Hindi na kailangan. Please. Mahinang sabi ng ex-husband niya at lumapit sa kanya. Napailing na lang siya. Hindi niya alam kung matatawa o maiinis sa ginagawa ni Rostom. Rostom, wag na. Birthday ng mga bata. Wag mong sirain ang mood ko. Flowers lang naman. Anong masama sa pagbibigay ng flowers sa'yo? Hindi ko kailangan. Ibinaba ni Carla ang tingin sa bulaklak bago muling tumingin sa dating asawa. Salamat, pero hindi na talaga kailangan. Napatingin siya sa mga batang nakatingin sa kanila mula sa salamin. Alam naman ni Carrie at Cedric ang opinyon niya sa daddy ng mga ito. Naiintindihan ng mga ito na ayaw niya na talagang makipagbalikan. Saksi ang mga anak nila sa kataksilang ginawa ni Rostom sa kanya noon. Kaya kahit kasundo naman ng mga ito si Rostom bilang daddy, nirerespeto pa rin ang mga bata na hindi na talaga sila pwedeng maging mag-asawa pa ni Rostom. Hindi na niya hinintay ang magiging sagot nito. Lumabas siya ng dressing room. Ngunit gaya ng inaasahan, sumunod pa rin si Rostom. Ilang buwan na itong nagiging mapilit at humihingi ng chance. Ayaw niya namang pagbigyan kasi ayaw niya na talaga. Tahimik na naupo si Rostom sa tabi niya. Carla, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Tumaas ang kanyang mga kilay. Hindi ba maayos itong ginagawa natin ngayon? I mean, tungkol sa atin. Napabuntong hininga siya. Wala namang tungkol sa atin. 12 years na, Carla. Ang tagal na nun. Exactly my point, Rostom. Ang tagal na. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit umuungot-ungot ka sa akin ngayon. Huminga ng malalim si Rostom. Pwede ba tayong magsimula ulit? Hindi na muna nakapagsalita si Carla. Hindi naman siya naguguluhan sa damdamin. Totoong matagal na siyang nakamove on. Pinili nito ang ibang babae noon. Paulit-ulit at kahit matapos silang maghiwalay, nagkaroon pa ito ng 2 kasintahan. Ngayon lang ito bumabalik dahil wala na ring natira. Ayaw niya ng pakiramdam na pinipili na naman siya ng ex-husband kasi siya ang nandyan. Mahinahon siyang nagsalita. Rostom, matagal na tayong tapos. Napatawad na kita. Civil tayo, maayos ang co-parenting natin. Pero hanggang doon na lang yon. Nagbago na ako. Hindi na ako katulad ng dati. Pero ako, mahina niyang sabi. Hindi na rin ako katulad ng dati. Kaya tama na, kasi ayoko na talaga. Napayuko si Rostom. Bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon. Pamilya pa rin tayo. Pamilya tayo bilang magulang ni Cardia at Cedric at bilang asawa. Hindi na tayo mag-asawa. Matagal na tayong divorce. 12 years, Rostom. Sa loob ng 12 taon, nagkaroon ka ng 2 girlfriend. Kaya bakit ngayon?
Dahil hindi mo nakatuluyan si Hana? Dahil may asawa na siya ngayon at masaya na sa buhay niya? Ano, gusto mo rin na ipakitang masaya ka na rin at nag-move on ka? Wala na akong galit sa'yo, but it doesn't change the fact na pinagtaksilan mo ako kasama niya. Klaro pa rin sa akin hanggang ngayon na mas mahal mo si Hana kaysa sa akin. Hindi biro ang 6 na taon na pagsasama natin. Pero hindi rin biro ang mga taong niloko mo ako. Naging kabit mo siya. At ikaw ang ama ng akala ko'y pamangkin mo lang. Hindi nakasagot si Rostom. Kaya mas lalong tumibay ang loob ni Carla. Hindi siya galit. Totoo naman yon. Pagod na lang talaga siya. Pagod na paulit-ulit na balikan ang isang kabanatang matagal na niyang isinara. Makalipas ang ilang minuto ay nagsimula na ang kotilyon. Nakahawak si Carla sa baso ng wine habang pinapanood sina Cedric at Carrie na sumasayaw. Parang kahapon lamang ay natutong maglakad ang mga anak niya. Habang naluluhang nakangiti sa mga anak, bigla niyang naramdamang may nakatingin sa kanya. Paglingon niya, nagtama ang mga mata nila ni Rafael. Bahagya itong umiti. Nginitian din niya si Rafael, ang kanyang dating bayaw, kapatid ng ex-husband niyang si Rostom. Hindi man sila naging sobrang malapit noon, naging maganda naman ang samahan nila. Tinuturing niya pa rin itong parang kuya niya na. At alam niyang nasaktan din ito noon. Asawa nito ang babaeng ginawang kabit ni Rostom. Pareho silang naging biktima ng parehong pagkakamali. Nasangkot sa gulo ng pamilya. Ngunit ngayon, 12 taon na ang lumipas. Pareho na silang nakausad, single pa rin si Rafael. Paminsan-minsan ay nakikita niya ito kapag sinusundo ng pamilya Sanchez ang kambal para sa family breakfast o family dinner. Napapansin niyang mabait pa rin ito sa anak ni Hana. Ngunit bilang isang ina, hindi maiwasang mabasa ni Carla ang lungkot sa mga mata nito. Hindi yun maitatago ng simpleng ngiti. Alam niyang mahal nito ang bata kahit pa anak ni Hana kay Rostom. Pero iba pa rin ang magkaroon ng sariling anak. At doon siya naaawa para kay Rafael. Tahimik siyang napabuntong hininga. Hangad niyang sana dumating din ang taong tunay na magpapasaya kay Rafael. Deserve ni Rafael ang bagong simula. Bigla niyang narinig ang boses ni Rostom. Carla! Napapikit siya sandali. Ano na naman? Next week, dinner tayo sa labas kahit 30 minutes. Humarap siya rito. Rostom, please. Awat na. Makinig ka sa akin. Matagal na kitang pinatawad. Yun lang ang kaya kong ibigay. Huwag mo nang lagyan ng ibang kahulugan ng pagiging maayos natin. Kapag hindi ka pa tumigil, hindi na kita papayag ang bumisita sa bahay naming mag-iina. Napatigil si Rostom. Hindi niya madalas gamitin ang ganoong tono. Pero kailangan na. Kasi nakakairita na para sa kanya ang mga pangungulit nito. Masaya akong ibinalik na sayo ng mga Sanchez ang tiwala nila. Masaya akong maayos ang relasyon mo sa mga anak natin. Huwag mong sirain yon dahil sa kakakulit mo sa akin. Mataman pang sambit ni Carla. Umiwas na lang ulit siya ng tingin. Makontento ka na sa pagkakataong ibinigay ko sayo bilang ama nila. At humanap ka na ng ibang babaeng mamahalin. Dahil kung sa akin ka asa at aasta ka ng ganyan, wala ka nang mapapala. Wala na, Rostom. Wala na talaga. Pagkatapos nun, naglaylaw na muna si Rostom sa pangungulit. Pero batid niyang kalaunan ay babalik na naman ito sa dating gawi. Kaya minsan talagang iniiwasan niya. 12 taon na at hindi na siya babalik sa lalaking naging minsang dahilan ng pagbagsak niya. Nung una, pakiramdam niya ay hindi na siya muling makakabangon. Nang maghiwalay sila ni Rostom, hindi lamang ang pagsasama nilang mag-asawa ang nawala. Kasabay noon ang kumpiyansa niya sa sarili, ang pangarap niyang tumanda kasama ang lalaking pinakamamahal niya noon, at ang buhay na ilang taon nilang sabay na binuo. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti niyang nauunawaan na may mga bagay na kailangang bitawan upang magkaroon ng pagkakataong magsimula muli. At yon ang ginawa niya. Sa halip na manatili sa company na matagal niyang pinagsilbihan, nagbitiw siya sa company ng mga Sanchez. Kahit walang kasiguraduhan, sumubok siya ng negosyong matatawag niyang sa kanya. At doon isinilang ang Wonder Horizon Travel and Tours.
Ma'am Carla, kompleto na po ang management team sa conference room. Hinihintay po nila kayo. Ready na rin po ang quarterly reports at projections natin para sa Christmas season. Sambit ng kanyang secretary na si Annie. Tumango naman si Carla. Sige, Annie, sabihan mo silang 5 minutes. Tatapusin ko lang tong kape ko. Pagkatapos nito, diretso na ako sa meeting. Opo ma'am. By the way, congratulations po ulit. Lampas na naman tayo sa target sales nitong quarter. Napangiti si Carla. Congratulations sa ating lahat. Hindi ko naman magagawa ito kung wala kayo. Gusto niyo ba ng lechon? Magpapa-order ako. Mahinang tumawa ang sekretary niya. Siyempre ma'am, hindi po namin matatanggihan yan. Kaya po halos walang umaalis na empleyado rito. Kasi alagang-alaga niyo po kami. Pagkaalis ng sekretary, sandaling napatingin si Carla sa salamin. May ilang pinong guhit na sa gilid ng kanyang mga mata. Mas matured na rin ang mukha niya, pero maraming nagsasabing ang blooming niya pa rin araw-araw. Pero masaya siyang tingnan ang sarili niya. Hindi dahil may negosyo na siya at pera, kundi dahil alam niyang ang bawat pagbabago sa mukha niya ay bunga ng mga laban na kanyang nalagpasan. Pagpasok niya sa conference room, sabay-sabay na tumayo ang lahat. Good morning, ma'am. Good morning. Umupo siya sa dulo ng mesa. Sige, simulan na natin. Nagbukas ng presentation ng operations manager. Tahimik lamang siyang nakikinig hanggang nagbigay na siya ng opinyon. Pero gusto kong dagdagan natin ang training ng tour coordinators. Hindi sapat na magaling lang silang mag-organize. Tumango naman ang manager. Anong klaseng training po ang naiisip ninyo? Sandali siyang nag-isip. Gusto kong mas pagtuunan nila ng pansin ng customer care. Ang matatandaan ng tao ay hindi lang ang lugar na pinuntahan nila. Ang matatandaan nila ay kung paano natin sila trinato. Para in case na mag-travel ulit sila, agency natin ang maiisip nila. Kasi dapat smooth and less hassle service ang maibigay natin. Matapos ang meeting, nagpa-order na siya ng lechon. Tuwang-tuwa ang mga empleyado niya at nagpalakpakan pa. Natawa na lang siya at nag-abot ng pambayad sa kanyang secretary. Malaki yon, kaya magbalot kayo para makakain din ng mga kasama ninyo sa bahay. Biling niya pa sa mga ito. Sabay-sabay na nag-thank you ang kanyang mga empleyado. Papasok na siya papuntang office nang dumating ang isang tawag mula sa dati niyang biyanan. Nakita niya ang pangalan ni Mama Cheryl sa screen. Napangiti naman si Carla. Hello, Mama. Napatawag ka po. Carla, busy ka ba? Katatapos lang ng meeting, kumusta po? Binuksan niya na ang pinto at inilapag ang mga gamit sa lamesa. Ayos lang kami. Gusto lang naming ipaalala na may charity gala at si Raya ang host. Nandoon kaming lahat. Pumunta ka ha? Ayaw niya sana. Kasi sigurado siyang mangungulit na naman si Rostom. Pero dahil kasundo niya na ang mga dating biyanan, hindi talaga siya makatanggi. Simula nang maghiwalay sila ni Rostom, sobrang bait ng mga ito at inalalayan silang mag-iina sa lahat ng aspeto. Opo, pupunta po ako, Mama. Nahimigan niya ang tuwa sa boses ni Mama Cheryl. Mabuti naman. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Hindi na katulad noon ang pakiramdam niya kapag kausap ang dating biyanan. Wala na ang bigat at takot. May respeto na lamang at katahimikan kapag nagkikita silang dalawa. Kung tutuusin, parang naging pangalawang mga magulang niya na sina Mama Cheryl at Papa Pablo. Carla, sambit ng kanyang dating biyanan. Gusto lang naming sabihin ulit na proud kami sa narating mo. Bahagyang nanubig ang kanyang mga mata. Hindi pa rin siya sanay marinig yun mula sa pamilyang minsang naging dahilan ng maraming luha niya. Salamat po, Mama. Hindi lang dahil matagumpay ang negosyo mo, saad pa ni Mama Cheryl. Mas proud kami dahil nanatili kang mabuting tao pagkatapos ng lahat. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Yun marahil ang pinakamahirap gawin. Ang manatiling mabuti kahit nasaktan. Ang huwag hayaang baguhin ng sakit ang pagkatao niyang binuo simula nang isilang siya sa mundo. Pagkababa ng tawag ay napapikit si Carla. Hindi niya napigilang mapangiti. Marami man ang nawala sa kanya noon, may mga taong pinili pa ring manatili sa buhay niya. Bandang 6:00 ng gabi nang iparada ni Carla ang kanyang sasakyan sa harap ng bahay.
Pagpasok pa lamang niya ay sinalubong na siya ng halimuyak ng nilulutong pagkain. "Mommy, finally!" Malakas na bati ni Cardi mula sa dining area. "Akala po namin overtime ka na naman. Si Cedric ang nagluto ngayon. May pasta at saka nagluto rin siya ng chicken." Napangiti si Carla at humalik sa kanyang mga anak. "Talaga? Hindi ba't nung isang linggo halos masunog ang kusina dahil sa niluluto ninyong lasagna?" Tumawa si Cardi at bumulong sa kanya. "Mommy, nagpa-practice yan magluto. Nagpapa-impress dun sa girlfriend niya. Nilait kasi yung luto niya, Mi." Hindi napigilang humalakhak ni Carla. Napailing si Cedric, ngunit natatawa rin. "Nakaka-bad trip ka talaga, Cardi. Kailangan pa bang sabihin yung kay Mommy yan? Mommy, isang beses lang nangyari yun. Hindi ibig sabihin nun, hindi na ako marunong magluto. Saka hindi naman nasunog yung kusina. Yung niluto ko lang." Pagkalapit niya sa mesa, naghain na ang mga anak niya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pagmamalaki. Malalaki na nga talaga ang kambal. Hindi na nga ang mga ito ang mga batang kailangan niyang sunduin sa school o paalalahan ng kumain ng gulay. Pareho nang nasa kolehiyo at marunong nang tumulong sa bahay. "Mommy, may nakausap akong corporate kanina sa school. Nalaman niya kasi na may travel agency tayo. Gusto nilang mag-book ng incentive tour para sa buong company nila next summer." Biglang sabi ni Cardi habang kumakain. Tumutulong at inaaral ng mga anak niya ang negosyo. Alam kasi ng mga ito na pinaghirapan niya, kaya gusto na lang din ipagpatuloy. Si Cardi kumuha ng business management, samantalang tourism naman kay Cedric. Hindi niya pinalaking maging entitled ang mga anak. Gusto niyang matutunan ng mga ito ang halaga ng sipag at pagpapakumbaba. Ang mga ito ang magpapatuloy ng Wonder Horizon balang araw, kaya tinitrain niya na habang maaga pa. Natapos na silang kumain. Sinabi ni Carla na siya nang bahala sa mga hugasin. Mag-aaral pa kasi ang mga anak niya. Habang nagpupunas ng mesa ay biglang tumunog ang cellphone. Napatingin siya sa screen. "Rostom calling?" Napairap si Carla. "Ano na naman bang kailangan ng isang to? Nangungulit na naman." Tinanggap niyang tawag at naiiritang sumagot. "Hello? Ano na naman ba?" "Hi, Carla." Kalmado ang boses ni Rostom, pero parang natatawa pa. "Wala pa nga akong sinasabi, galit ka na agad. Kumusta?" "Ano, yan lang bang itatanong mo?" "Mabuti rin." Nawiwiling sampit ni Rostom na para bang sobrang okay nang naging reply niya. Ilang segundo silang parehong natahimik. Alam niyang ganoon na talaga ang usapan nila nitong mga nakaraang taon. Maayos minsan, hanggang sa mauuwi sa pagtatalo at sa inisan. Sino ba naman kasing hindi maiinis sa pangungulit? Ayaw na nga niya rito. Muling nagsalita si Rostom. "Tumawag lang naman ako para ipaalam na susunduin ko bukas sina Cardi at Cedric. Weekly family dinner sa bahay." "Alam ko na yan. Kaya hindi ko maintindihan kung anong point mo at bakit ka tumatawag ngayon para sabihin lang yan." Tumawa pa si Rostom. "Init ng ulo. Gusto ko lang naman marinig ang boses mo. Saka ano, ganyan ka na ba talaga sa ex-husband mo? Hindi ka na naawa?" Agad niyang pinatay ang tawag at nagpatuloy na sa paglilinis. Nakakainis. Oo na't napatawad. Pero ang laki pa rin ang kasalanan niya sa akin. Sa tingin niya talaga, magtitiwala at babalikan ko pa siya. Hindi lang siya nagtaksil sa lahat. Pinalabas niya pang ako ang kumuha ng pera sa negosyo nila. Kapal talaga ng mukha. Pinatawad niya ito para sa sarili niyang kapayapaan. Hindi para burahin ang nakaraan at mangbuwisit ito sa kanya sa lahat ng pagkakataon. Makalipas ang ilang araw ay dumating ang gabi ng charity gala na taon-taong inihahanda ng pamilya Sanchez. Nagsimula yon nang mas lumaki pa ang company ng mga ito. Huminga ng malalim si Carla bago bumaba ng sasakyan. Suot niya ang isang simpleng tube-type emerald green na gown na bumagay sa kanyang kutis. Minimal lamang ang alahas niya at maayos na nakapusod ang kanyang buhok. Hindi siya mahilig sa magagarang accessories kahit kaya niya na yung bilhin. Mas gusto niyang maging simple. Hiniram niya lang din ang gown ni Cardi dahil magkasing size lang naman sila ng mga damit. Ito na rin ang nag-ayos sa kanya. "Mommy, ang ganda mo po talaga at ang daling ayusan. Hindi ka mukhang 40 years old. Mukha kang mga nasa 30 lang, Mi." Pangbobola pa ng anak niya kanina.
Habang naglalakad papasok ay napansin niyang halos pawang mga kilalang negosyante, opisyal ng iba't ibang company at ilang personalidad ang naroon. Hindi niya inaasahang ganoon kalaki ang event. Bahagya siyang napangiti. Mukhang magiging mahaba ang gabing ito. Huwag lang akong bubisiti ni Rostom. Tahimik siyang umikot. Ngumingiti siya sa bawat taong nagpapakilala, nakikipagkamay at nakikipagkwentuhan. Habang umiinom ng isang baso ng wine, bigla niyang naramdaman na may nakatingin sa kanya. Pag-angat niya ng tingin ay nagtama ang mga mata nila ni Rafael. Bahagya itong umiti. Napangiti rin siya. Ilang segundo silang nagkatinginan bago tuluyang lumapit ang dati niyang brother-in-law. Carla, Kuya Rafael, hindi na nawala ang tawag niyang yon. Kahit matagal na silang hindi magkakamag-anak sa papel, nakasanayan na niyang tawagin itong kuya. Isa pa, iginagalang pa rin niya ito bilang nakatatandang kapatid ni Rostom. Ngumiti si Rafael sa kanya. mabuti at pumunta ka. Oo, nagkaroon ng time, kuya. Saka ang laki pala talaga nitong event. I guess marami na kayong connection. Congratulations. Congratulations din sa company mo. Sambit pa ni Rafael. Tumaas na naman daw ang rankings ninyo ngayong taon. Hindi niya napigilang tumawa. May kaunting blessing lang. Hindi rin naman ako nag-iisa. Kung wala ang team ko, hindi lalaki ang negosyo. Ikaw din naman na. Simula nang magretiro sina mama at papa, ikaw nang pumalit na CEO ng company ninyo. Mas nag-expand at lumawak pa kayo. Noon pa man, alam na niyang talagang magaling si Rafael sa negosyo. Mas maayos ang mga desisyon nito kaysa kay Rostom. Kaya lahat ng pabor ng mga magulang talagang na kay Rafael kapag usapang negosyo. Kumusta ka na? Tanong pa ni Rafael. Mabuti naman, kuya. Masaya ka naman? Napaisip si Carla. Masaya ba siya? Hindi perpekto ang buhay niya. May mga gabing napapagod siya at mga pagkakataong namimiss niya ang may katuwang sa mga problema. Masaya naman ako, kuya. Nandiyan ang mga bata. Hindi rin naman ako naghihirap sa buhay. Nakangiti niya na lang na sagot. Ikaw, kumusta ang company? Napabuntong hininga ang kanyang dating bayaw. Mas maraming responsibilities. Pero kaya naman. Tumutulong naman sa akin sina Raya at Rostom. Bigla siyang napabusangot nang marinig ang pangalan ni Rostom. Nasaan nga pala ang lalaki na yon? Umiling si Rafael. Wala siya. Nasa Singapore siya ngayon. Napabuntong hininga siya nang hindi namamalayan. Mabuti naman. Hindi naman niya kasi kailangan ang pangungulit ng dating asawa. Napansin naman ni Rafael ang kanyang reaksyon. Gumana yata ang pakiramdam mo. Of course, kasi mangungulit na naman siya kung nandito siya. Napailing si Rafael habang natatawa. Hindi pa rin ba tumitigil? Ano naman ang sinasabi niya? Well, pareho pa rin. Paulit-ulit na lang. Nakakainis na. Hindi ko siya bibigyan ng chance. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Ayoko na talaga. Saka ang iniisip lang naman nun, tatanda siyang mag-isa. Ako ang sinusuyo kasi ako ang nandyan. Ayoko na ng ganung pakiramdam. Yung ako na lang ang pipiliin kasi wala na siyang mapili. Ginawa niya na yun sa akin noon. Bakit hahayaan ko pa? Maghanap na lang siya ng iba. Kapag naghiwalay pa ulit, di siya ng problema. Napabuntong hininga si Rafael. Matigas talaga ang ulo ng kapatid ko. Hindi na yun magbabago. Napatingin siya kay Rafael ng matagal. Medyo namamangha pa rin siya na sa kabila ng lahat, kaya pa rin itong tawaging kapatid si Rostom. Tingin ko rin, malumanay niyang sambit. Pero napatawad mo pa rin siya, no? Kahit malaki ang kasalanan niya sa'yo. Kahit niloko ka, inagawang asawa mo at siyang ama ng anak na akala mo'y sa'yo. Bahagyang napayuko si Rafael at napangiti ng kaunti. 12 years na rin naman. Wala na yun. Divorce na kami ni Hana. May ibang asawa na siya. Si Rostom, kapatid ko pa rin yun. Ang kapatid kong mga agaw ng asawa. Pareho silang natawa. Mabigat ang topic nila pero kahit ganun, magaan pa rin sa pakiramdam. Siguro dahil pareho na nga talaga silang naka-move on. Nakausad sa buhay na wala na ang galit na mayroon sila. Walang ilangan o tensyon na nararamdaman si Carla. Maya-maya ay nagsimula ang sayawan.
Napapangiti siya habang pinagmamasdan ang mga nagsasayaw sa gitna. Gusto mo bang sumayaw? Tanong ni Rafael. Napalingon siya rito. Huwag na, Kuya Rafael. Pero inilahad nito ang kamay sa kanya. Sayaw tayo. Sige na. Nahihiyaman, tinanggap niya ang kamay ng dating bayaw. Inilagay nito ang mga kamay niya sa balikat nito. Si Rafael naman, nilagay sa kanyang bewang ang mga kamay. Nagsayaw sila ng mabagal kasama ng ilang tao roon. Ang tagal ko nang walang nakakasayaw na ganito. Biglang sambit ni Rafael. Mahina siyang tumawa. Mag-asawa ka na. Pwede pa yan. Makakahabol ka pa, kuya. Mag-anak ka na rin para may baby na pinsan na ng mga pamangkin mo. Masyadong busy. Mahirap maghanap ng asawa. Parang ang tanda ko na rin para makipag-blind date. Saad pa nito at matamang nakatitig sa kanya. Saka coming from you, na single rin. Hindi na nagkaroon ulit ng asawa. Napangiti na lang si Carla. Siyempre, understandable naman yon. Naging busy ako sa negosyo saka may mga anak naman ako. Hindi ako nag-iisa. Ikaw, nag-iisa ka na lang, Kuya Rafael. Napabuntong hininga naman ito. Mukha ba akong sobrang lungkot? Okay naman ako. Wala naman sigurong masama na tumandang binata. Saka marami naman akong pamangkin na magmamana ng kumpanya. Hayaan na lang. Para kang sinamama at papa na pinipressure akong maghanap ng bagong asawa. Ano bang akala niyo sa asawa? Basta mapupulot. Bahagyang lumakas ang tawa ni Carla. Totoo naman nga na mahirap maghanap ng asawa ang mga taong busy. Pareho lang naman silang walang love life at puro negosyo ang inatupag sa mga nagdaang taon. Nang mapagod sa pagsasayaw, bumalik na rin naman sila sa lamesa. Maya-maya'y nakakaramdam na siya ng lamig. Bahagyang napayakap si Carla sa sarili. Nilalamig ka? Tanong ni Rafael. Ngumiti siya rito. Kaunti lang naman. Bakit tube gown pa kasi? Napatawa si Carla. Hiniram ko lang tong gown sa anak ko. Siya rin ang nag-ayos sa akin. Hindi na nagsalita ang dati niyang bayaw. Sa halip ay marahan nitong hinubad ang suot nito na dark navy suit coat. Marahan nitong ipinatong ang coat sa kanyang mga balikat. Bahagyang lumaki ang mga mata ni Carla. Ala, kuya nakakahiya. Wag na. Ayos lang. Nilalamig ka na. Baka sipunin ka. Inayos niya ang coat sa kanyang balikat. Mainit pa yon? May bahagyang amoy ng mamahaling pabango na panlalaki. Kilala niya si Rafael noon pa man. Ganoon talaga ito. Alam niyang mabait na itong boss. Maalalahanin at sobrang gentleman kahit kanino. Tahimik, ngunit mapagbigay. Nagkatinginan sila. Pareho silang bahagyang napangiti. Pagkaraan ng ilang minuto ay tinawag na si Rafael. Mukhang kailangan ko nang pumunta. Tumango si Carla. Sige, salamat. Tumango ang dati niyang bayaw. Enjoy the evening. Tahimik niyang pinagmasdan ang papalayong si Rafael. Matikas pa rin itong maglakad. Kaya lang, hindi niya maiwasang makaramdam ng awa. Sa dami ng taon na lumipas, nanatili pa rin nag-iisa ang dating bayaw. Wala itong asawa at wala ring sariling anak. Kaya kahit may sariling bahay, sa bahay na lang ng mga magulang tumitira. Bagamat mabait ito sa anak ni Hana at tinatrato yon na parang sariling anak pa rin. Alam ni Carla na may mga pangarap na hindi mapapalitan ng anumang tagumpay sa negosyo. Bilang isang ina, alam niyang may kakaibang saya ang magkaroon ng sariling anak. Hindi niya alam kung pinili ba ni Rafael ang manatiling mag-isa o sadyang hindi pa lamang dumarating ang tamang tao. Ano man ang dahilan, taimtim niyang hiniling na balang araw ay matagpuan din ito ang kaligayahang matagal na nitong ipinagkakait sa sarili. Deserve din itong may taong magmamahal dito ng buong puso. Dumaan ng ilang linggo matapos ang charity gala. Balik lang sa dati ang takbo ng araw ni Carla. Isang Lunes ng umaga, katatapos lang ni Carla ng weekly operations meeting nang marahan siyang kinatok ni Annie. Ma'am Carla. Yes, Annie. Inabot nito ang makapal na brown envelope. Nanggaling po sa Sanchez Group. Tahimik niyang binuksan ang envelope. Habang binabasa ang proposal, unti-unting lumalaki ang kanyang mga mata. Opisyal na naghahanap ang Sanchez Group ng exclusive travel management partner para sa lahat ng business trips, executive travel, incentive tours, training seminars at international conferences ng mga ito.
Napakalaking project nun. Kung matatanggap ng Wonder Horizon ang kontrata, halos buong taon silang may siguradong bookings. Schedule a meeting. Tatanggapin natin to. Malaki ng Sanchez Group. Jackpot na tayo rito. Tumango agad ang sekretary niya. Dumating ang araw ng unang project meeting. Maaga siyang dumating sa building ng Sanchez Group. Ilang beses na naman siyang nakarating doon, kaya halos kilala na rin siya ng mga empleyado. Habang naglalakad siya sa lobby, napansin niyang marami pa ring dating empleyado ang nakakakilala sa kanya. "Good morning, Ma'am Carla." "Good morning. Wow, nandito ka pa rin hanggang ngayon. Lumipat ka na lang sa akin." Bahagyang natawa ang dati niyang katrabaho. "Okay na ako, ma'am. Kapag nasibak ako rito, pasalo na lang." Nagtawanan na lang sila. Pagpasok niya sa executive conference room, inihanda niya ang laptop at mga proposal. Tahimik siyang naghintay. Sa isip niya ay baka si Rostom ang haharap. Sana wag naman ang ex-husband ko. Nakakairita talaga yon. Baka magkasagutan lang kami. Sana si Raya o kahit sinong managers na lang. Bumukas ang pinto. Napatingala siya at bahagyang nagulat. "Kuya Rafael?" Ngumiti ang dati niyang bayaw. "Good morning." Tumayo siya at bahagyang natawa. "Ikaw palang haharap sa akin?" Akala niya ay simpleng meeting lamang yon. Hindi niya inaasahang mismong CEO ng Sanchez Group ang personal na pupunta sa kanya. Kahit pa sabihing close sila, negosyo yon at kung tutuusin, simpleng meeting lang naman yon. Please." Itinuro ni Rafael ang upuan. "Let's start." Umupo silang pareho. Professional talaga ang aura ng dating bayaw kapag nasa trabaho, kahit noon pa. Napansin ni Carla ang malaking pagbabago rito. Mas mature na talaga ang mukha nito. May bahagyang puti na sa gilid ng buhok. Ngunit lalo lamang yung nagbigay ng dignidad sa itsura nito. Sa edad na 45, matikas pa rin talaga si Rafael at hindi maikakailang gwapo pa rin. Bahagya siyang napailing sa sarili. Hindi niya maintindihan kung bakit parang ang dami niyang napapansin dito ngayon. Nagsimula na siyang mag-discuss dito. "Kung ganoon, bakit nga pala agency namin ang pinili mo?" Ngumiti si Rafael. "Dahil kilala kita. Sa kalalayo pa ba ako? Sa'yo na kami kukuha ng service. Narekomenda ka rin naman ni Mama." Nagpatuloy sila sa meeting. Maya-maya'y napatingin siya sa coffee machine. Napansin naman yon ni Rafael. "Gusto mo ba ng coffee? Ikukuha kita." Umiling siya agad at tumayo. "Ako na lang, nakakahiya. Client kita saka CEO ka rito." "Ano?" Bahagyang natawa si Rafael. "Come on, huwag nang ganyan. Ito talaga, parang hindi tayo magkapamilya." Napangiti na lang din si Carla habang pumipindot-pindot sa coffee machine. "Well, let's keep it professional, sir." "Sir, hindi na kuya." Pagbalik niya, dala ang 2 tasa ay biglang sumabit ang takong niya sa gilid ng carpet. Bulalas ni Carla. Hindi niya naisalba ang sarili. Bahagyang natapon ang mainit na kape sa likod ng kaliwa niyang kamay. Napasinghap siya. Aray! Mabilis na tumayo si Rafael. "Carla!" Ayos lang." Agad nitong hinawakan ang kanyang kamay. Napatingin tuloy siya rito. Ramdam niya ang hapdi ng paso. Pero gulat na gulat siya sa paghila nito sa kamay niya. Bahagyang nag-init ang mga pisngi ni Carla sa lapit ni Rafael sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Pero hindi talaga siya mapakali. Hindi naman siya ganoon noong nagsayaw sila. Basta bigla na lang na parang napapansin niya kahit maliliit na detalye. Tulad ng mabangong-mabango pala talaga ito. At may maliit na nunal pala ito sa may baba. "Namumula ka," sambit ni Rafael at tinaas pang sleeves ng kanyang long sleeves na blouse. Kaunti lang siguro ang napaso." Napailing si Rafael at kumunot ang noo. Hindi, natapon hanggang braso mo. Masakit yan." Mabilis itong kumuha ng bottled water at malamig na towel mula sa mini refrigerator. "Kuya, okay lang talaga." Napalunok pa si Carla. Hindi na maitago ang kaba. Hindi na siya nakatanggi. Marahan itong binalot ng cold compress ang kanyang kamay. Napapikit siya at gumaan ng kaunti ang hapdi. Habang hawak ni Rafael ang kamay niya, tumawag ito sa assistant. "Andrea, pakidala ng first aid ko na nasa office." Maya-maya'y ibinaba na nito ang cellphone, pero hawak pa rin ang kamay niyang napaso. Nahihiya na si Carla. "Kuya, masakit pa?"
Naiilang siyang tumawa. Wag na. Okay na yan. Sa bahay ko na gagamutin. Napatingin ito sa kanya. May burnt ointment ako. Gamutin natin yan. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang secretary nito na may dalang first aid kit. Si Rafael mismo ang naglagay ng ointment sa kamay at sa braso niya. Napangiti na lang si Carla kahit sobrang kinakabahan. Salamat. Nang pauwi na si Carla kalaunan ay hindi niya maiwasang isipin ang nangyari. Tahimik siya habang nagmamaneho. Hindi niya alam kung bakit marami siyang napapansin kay Rafael kanina. Ang weird ko kanina. Pagdating sa bahay ay nadatnan niyang naghahapunan na sina Cardi at Cedric. Mommy, kain na po! Aya ni Cardi. Agad na tumayo at pinaghain siya ng pagkain. Mommy, anong nangyari dyan sa kamay mo? Tanong ni Cedric. Napaso ng kape kanina. Okay lang, nagamot na naman. Makalipas ang ilang minuto ay nag-vibrate ang cellphone niya. Isang text message ang kanyang natanggap mula sa dating bayaw. Kumusta na ang kamay mo? Masakit pa bang paso? Kung namumula pa rin bukas, ipatingin mo sa doktor. Ingat ka. Sandali niyang pinagmasdan ang message. Hindi niya napigilang ngumiti ng bahagya. Nag-reply na rin siya. Mas okay na. Hindi na masyadong mahapdi. Maraming salamat ulit sa pag-aasikaso kanina, kuya. Pinatay niyang screen ng cellphone at nagsimula ng kumain. Isang araw, may weekend travel fair kung saan isang Wonder Horizon sa mga exhibitors. Nandun na rin ang marketing team niya, kaya hindi na niya kailangan bantayan ng booth buong araw. Gusto lang niyang dumaan, kumustahin ang mga empleyado at pagkatapos ay maglibot kasama ang mga anak niya. Pagbaba niya sa dining area, nadatnan niyang magkasabay ng nag-aalmusal sina Cedric at Cardi. Good morning, Mommy! Masayang bati ni Cardi. Akala ko matutulog ka hanggang tanghali ngayon. Napangiti si Carla habang nauupo. Hindi sanay ang katawan ko na matulog hanggang tanghali. Sabay-sabay na silang pumunta sa convention center. May malalaking booth doon at napapatingin siya. May mga nagtatanghal sa entablado habang ang iba na may namimigay ng brochures at souvenir items. Good morning, Ma'am Carla! Nakangiting sambit ng kanyang staff. Good morning! Balik niyang bati. Kumusta? Ang dami na pong inquiries ngayong umaga. Halos ubos na agad ang brochures natin. May ilang corporate clients din pong gustong mag-set ng appointment sa inyo. Napangiti si Carla. Good job, everyone! Kumain kayo kapag may pagkakataon. Pinadala ko ng pagkain. Magpakabusog kayo. Habang kinakausap niya ang ilang kliyente, hindi niya napansin ang paglapit ng 3 pamilyar na tao. Bahagyang lumaki ang mga mata niya nang makita ang Sanchez family. Papa, Mama, ngumiti si Papa Pablo. Kumusta ka, iha? Lumapit siya at magalang na bumati. Mabuti naman po, kayo po. Nilingon niya si Mama Cheryl. 12 taon na ang makalipas. Marami na ring nagbago. Ang babaeng minsang halos hindi makatingin sa kanya nang hindi siya hinuhusgahan. Ngayon ay magaan na ang ekspresyon. Kamusta ang negosyo mo? Tanong ni Mama Cheryl. Napangiti si Carla at nakipagkwentuhan sa matanda. Masakit ang mga alaala nila noon, pero sa mga nagdaang taon, naging matibay naman ang samahan niya sa mga Sanchez. Kahit pa divorce na sila ni Rostom, tinuturing pa rin siyang pamilya. Saka lamang niya napansin ang lalaking nakatayo sa tabi ng dalawa. Ngumiti si Rafael sa kanya. Good morning! Kuya Rafael, tumawa ito ng bahagya. Maganda ang booth ninyo. Mukhang napakaraming tao. Napangiti na lang siya. Maya-maya'y nagpaalam sina Papa Pablo at Mama Cheryl upang makipag-usap sa mga organizer ng tourism campaign ng foundation. Naiwan silang dalawa ni Rafael. Napansin ko mas dumadami ang puti mong buhok. Biglang sabi ni Rafael. Napatawa si Carla. Ako lang ba? Parang ikaw din. Next week sasama ko kay Carrie sa salon. Ano sa tingin mong bagay na kulay sa buhok ko? Ewan. Siguro orange. Muling natawa si Carla. Ewan ko sa'yo, kuya. Napailing si Rafael. Ganito yata kapag lampas 40 na. Hindi naman halata sa'yo. Totoo. Ikaw din eh. Hindi halata sa'yo. So Carla, magbobolahan na lang tayo rito. Hindi niya napigilang bumungisngis. Habang tumatagal, mas nagiging close talaga sila ng dating bayaw. Hindi niya masyadong napansin na may ganoon pala talaga itong side.
Tahimik silang naglakad sa gilid ng booth. Pagkaraan ng ilang sandali ay muling nagsalita si Rafael. By the way, kailan ka ba mag-aasawa ulit? Napahagalpak siya ng tawa. Kuya naman, dapat tinatanong mo rin yan sa sarili mo. Wala akong balak. Kailangan pa ba ng asawa? Nandyan naman ang mga anak ko. Saka busy talaga ako. Ikaw, kailan ka mag-aasawa? Umiling ito. Wala rin, busy. Napailing silang pareho bago sabay na natawa. Palagi silang tinatanong ng mga taong nakapaligid sa kanila. Para bang ang mga ito ang mas atat na mag-asawa na sila ulit. Maya-maya ay bigla na lang niyang narinig ang pamilyar na boses ng kanyang dating asawa. Carla! Napatigil siya. Napaikot na lang si Carla ng mata bago humarap. May dala na namang bouquet ng bulaklak. Napapikit siya sandali. Eto na naman tayo. Bahagyang ngumiti sa kanya si Rafael. Sige na, kayo muna. May kakausapin din ako. Tumango na lang si Carla. Tahimik na umalis si Rafael. Naiwan silang dalawa ni Rostom. Tiningnan niya ang bouquet. Pagkatapos ay ang dating asawa. Ano na naman yan? Ngumiti si Rostom. Flowers para sa'yo. Nanliligaw nga ako, Carla. Paulit-ulit kang nangungulit. Hindi ba malinaw ang sinabi ko nung birthday ng kambal? Hindi magbabago ang isip ko. Hindi na ako makikipagbalikan pa sa'yo. Ayoko na. Huwag mo na namang gawing mahirap ang maayos na relasyon natin bilang magulang ng mga anak natin. Hindi na talaga ako natutuwa sa mga pangungulit mo. Hindi agad sumagot si Rostom. Bahagya pa itong napasimangot. Kahit kaibigan lang. Kaibigan tayo bilang co-parents. Hindi pwedeng higit pa ron. Tapos na tayo noon pa. Ayoko na, so irespeto mo naman ang desisyon ko. Tahimik na yumuko si Rostom. Hindi niya alam kung naawa ba siya rito o napapagod lamang. Matagal na niyang sinabi ang totoo. Paulit-ulit na. Ngunit tila hindi pa rin ito marunong tumanggap. Sa halip na manatili roon, umalis na lang siya. Naiinis siya na pati magandang usapan nila ni Rafael naputol dahil sa walang kwentang pangungulit ni Rostom. Lumipas ang ilang araw matapos ang travel fair. Muling naging abala si Carla. Isang gabi, sabay-sabay silang naghahapunan ng kambal. Habang kumakain, kung saan-saan na napupunta ang pinagkukwentuhan nila. Napunta lang sa usapang pamilya, Mommy. Sambit ng kanyang anak. May kaklase kasi akong anak ng divorced parents. Nag-asawa ulit pareho yung parents niya. Ang sabi niya, mas masaya raw sila ngayon kaysa dati. Napatingin sa kanya si Carrie. Napaisip tuloy ako, Mommy. Tanggap na po namin na hindi na kayo magkakabalikan ni Daddy. Pero ayaw po ba ninyong magmahal ulit? Sandaling natigilan si Carla. Humigop muna siya ng tubig bago sumagot. Depende. Hindi masama ang magmahal ulit. Hindi rin masama ang piliing huwag ng magmahal ulit. Pero wala naman kasing dumarating. At magiging mali lang kung pipiliin ko ang sarili ko dahil pakiramdam ko ay kailangan ko. Ayoko ng ganun. Yun ang ginagawa ng papa ninyo ngayon. Kaya ang hirap-hirap maniwala na gusto niyang makipagbalikan. Hindi ko maseryoso. Natawa naman si Cedric. Hayaan niyo na po si Daddy Mi. Ganun na talaga yata yun. Sumandal si Carrie sa upuan at matamang tumingin sa kanya. Pero kung sakaling dumating ang tamang tao, huwag mong isarang puso mo, Mami. Deserve mo rin naman pong sumaya. Mag-boyfriend ka rin po. Masaya naman ako. Nandito kayo. Sambit ni Carla habang nakangiti. Alam po namin yun ni Cardi. Pero iba pa rin kapag may taong nag-aalaga rin sa'yo. Yung partner po talaga na makakasama mo sa pagtanda. Naramdaman ni Carla ang init sa kanyang dibdib. Napalaki niya talaga ng maayos ang kambal. Hindi makasarili ang mga ito at palaging umuunawa. Ngumiti na lang ulit si Carla. Sapat na kayo sa akin. Hindi na ipinilit pa ng kambal ang usapan. Ngunit ng gabing yon, habang mag-isa na siya sa kanyang silid, muling bumalik ang ideyang yon. Lumipas pa ang isang linggo. Dumating ang wedding anniversary ni na Papa Pablo at Mama Cheryl. Ginanap ang simpleng salo-salo sa ancestral house ng pamilya Sanchez. Tulad ng dati, inimbitahan din si Carla kasama sina Carrie at Cedric. Pagdating nila ay sinalubong sila ni na Papa Pablo. Carla, nakapunta kayo. Happy anniversary po ulit. Maya-maya'y dumating din si Rostom. Napatingin si Carla rito.
Kasama nito ang isang babaeng hindi niya kilala. Maganda, mukhang nasa late 30s at nakakapit pa sa braso ni Rostom. Para siyang nabunutan ng tinik. Mabuti naman, sana naman last girlfriend niya na yan at asawahin na. Hindi siya nakaramdam ng selos. Sa halip, parang may nawalang bara sa kanyang dibdib. Lumapit si Cedric sa kanya. Mommy, bagong girlfriend na naman yata ni Dad. Napatawa siya ng mahina. Mukhang ganon. Napailing si Cardi. Grabe talaga si Daddy. Ginawa ng personality ang pagiging babaero. Sana naman tumagal na yan para alam na namin sinong magiging stepmother namin. Tumango si Carla. Sinabi mo pa, sana seryoso na siya dyan para hindi na ako kulitin. Nakakainis na kasi. Tuwing makikipag-break sa girlfriend sa atin babalik tapos sasabihin gustong makipagbalikan. Sa sobrang hindi sincere, masasapak ko na yung ama ninyo. Napahalakhak silang tatlo. Hindi yun pagtawa dahil sa pangungutya. Kilala lamang nila si Rostom. Matagal na nila itong tinanggap kung ano ito. Pero alam niya rin kasi na ganun ito dahil nasaktan dahil kay Hana. Hindi nakuha si Hana kaya naloko na sa mga babae. Pero mas okay na rin yon na hindi nakataluyan ni Rostom si Hana. Kasi kung nakita niyang masaya ang dalawa, baka manatili lang ang galit sa puso niya pati na rin kay Rafael. Yun na nga lang ang munti nilang ganti sa mga ito. Ang hindi matuloy ang dalawang nagtaksil sa isa't isa. Kinagabihan ay nagpasya silang matulog na muna sa ancestral house dahil gabi na rin. Marami namang bakanteng guest rooms. Madaling araw na lang nagising si Carla dahil nauuhaw. Marahan siyang bumaba upang kumuha ng tubig. Pagdaan niya sa library ay napansin niyang may ilaw. Napasilip siya at nakitang naroon si Rafael. Nakasandig sa isang bookshelf habang may hawak na libro. Napatingin ito sa pinto. Nagising ka rin? Napangiti si Carla. Oo, ikaw. Hindi makatulog. Halika, pasok ka rito. Lumapit naman siya ng marahan. Bahagyang yumuko upang makita ang pabalat ng librong binabasa nito. Anong binabasa mo? Tanong niya habang nakangiti. Iniangat ni Rafael ang libro. About business. Ikaw ba hindi ka pa rin makatulog? Umiling naman si Carla habang nakatingin pa rin sa libro. Marami lang iniisip, trabaho, mga bata, buhay. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Unti-unti niyang iniangat ang tingin. Nagtagpo ang mga mata nila. Hindi niya alam kung gaano katagal silang ganoon. Para kasing tumigil ang oras nang magkatinginan silang dalawa. Maya-maya'y marahang lumapit si Rafael. Para bang binibigyan siya ng pagkakataong umatras kung gugustuhin niya. Ngunit hindi umurong si Carla. Hindi rin niya alam kung bakit. Siguro dahil sa loob ng maraming linggo, pareho nilang nararamdaman ang unti-unting pagbabago na hindi nila magawang pangalanan. Marahang itinaas ni Rafael ang kamay nito at hinaplos ang isang hibla ng buhok na nalaglag sa gilid ng mukha niya. Carla, ano ba tong ginagawa mo sa akin? Umawang ang bibig niya. Wala naman akong ginagawa sa'yo. Hindi, alam ko. May ginagawa ka sa akin kasi kung wala, bakit ganito, Carla? Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi siya nakapagsalita. Nang unti-unting yumuko si Rafael, may ilang segundong pagitan bago tuluyang nagsalubong ang kanilang mga labi sa isang madiin at puno ng gigil na halik. At sa mas ikinagulat ni Carla, kusang pumikit ang mga mata niya at bahagya rin siyang tumugon. Ilang segundo lamang ang lumipas bago tila sabay silang natauhan. Agad na umurong si Rafael. Nanlaki ang mga mata nito. Carla, I'm sorry. Doon lang tuluyang bumalik sa ulirat si Carla. Napaatras siya ng isang hakbang habang hinihingal. Sorry din. Hindi siya makapaniwala sa nangyari. Mas hindi siya makapaniwalang hindi niya agad itinulak si Rafael. Sa halip, tumugon pa siya sa sabik na paraan. Sa halip na tumayo pa roon, mabilis na lumabas ng library si Carla. Pagkasara ng pinto ay napasandal siya sa dingding ng pasilyo. Itinaas niya ang mga daliri sa sariling labi. Anong ginawa ko? Bakit ako nakipaghalikan sa dati kong bayaw? Pakiramdam niya ay hindi pa rin nawawala ang init ng halik na yon. Para silang mga uhaw na sakalang nabigyan ng tubig. Siguradong namumula si Carla. Hindi siya makapaniwala.
Hindi rin si Rostom ang gumugulo sa puso niya ngayon, kundi si Rafael na kapatid ng dati niyang asawa. Kinabukasan ng umaga, sa mahabang dining table ay isa-isang nagsiupo ang lahat para sa almusal. Naroon ang mga Sanchez, nasa kabilang dulo naman si Rostom, kasama ang bago nitong kasintahan. Ang kambal ay abala sa biruan habang kumakain. Si Carla lamang ang halos walang narinig. Bawat segundo ay ramdam niya ang presensya ni Rafael. Hindi niya magawang tumingin dito. Sa tuwing nararamdaman niyang nakatingin ito sa kanya, agad niyang ibabaling ang mga mata sa plato. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari sa library. Hindi niya inaasahang sa loob ng 12 taon, may lalaking muling magpapabilis ng tibok ng puso niya. At ang mas hindi niya inaasahan, si Rafael pa yon. "Mommy?" Tawag sa kanya ni Carrie. "Okay ka lang po?" Napatingin siya sa anak. Oo, okay lang. Sorry, may iniisip lang. Saka napagod ako sa party kagabi." Sumabat naman si Cedric. Ako na lang po ang magmamaneho. Mami, magpahinga ka na lang po sa biyahe. Tumango na lang si Carla. Sa kabilang dulo ng mesa, narinig niyang nakikipag-usap si Rafael kay Papa Pablo. Kalmado ang boses nito at parang walang nangyari. Ngunit nang minsang hindi sinasadya, nagtama ang mga mata nila. Pareho silang agad na umiwas. Mas lalong sumikip ang dibdib ni Carla. Pagkatapos ng almusal, nagpaalam na rin silang mag-iina. Habang umaandar ang sasakyan pa uwi ay tahimik lang siya. Paulit-ulit lamang bumabalik sa isip niya ang nangyari noong madaling araw. Hindi niya maintindihan ang sarili. Alam ni Carla na mali. Ngunit hindi rin niya maitatangging naging totoo ang nararamdaman niya. 2 araw ang lumipas. Pinilit niyang ibaon ang sarili sa trabaho. Ngunit hindi pa rin siya matahimik. Pagka-uwi niya ng hapong yon ay napansin niyang may isang pamilyar na sasakyang nakaparada sa tapat ng bahay. "Kuya, anong ginagawa mo rito?" Tanong ni Carla. Huminga ng malalim si Rafael. Gusto sana kitang makausap. Napatingin siya sa bahay. Tahimik doon, sa kanya naalalang nasa camping ang kambal. "Wala ang mga bata. Pero baka mamaya'y umuwi na rin." Hindi naman ako magtatagal. Nagdalawang isip pa si Carla. Ayaw niya sanang papasukin ito. Pero alam niyang hindi rin matatapos ang lahat kung patuloy lang silang iiwas sa isa't isa. "Sige." Pinagbuksan niya ito ng gate at pinto. "Pasok ka." Tahimik silang naupo sa sala. Nagkatitigan pa sila ng kaunti. Kamusta ka, Carla? "Ayos lang naman," sagot niya kahit hindi makatingin ng diretso. Bahagyang napayoko ang dati niyang bayaw. Carla, I'm sorry. Hindi dapat nangyari yon. Alam kong nabigla ka. Pero hindi rin kita kayang lokohin. Napakunot noo siya. "Anong ibig mong sabihin?" Diretso siyang tiningnan ni Rafael. Carla, ginawa ko yun kasi nagugustuhan na kita. Hindi siya agad nakapagsalita. Pakiramdam niya ay mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. Para siyang teenager na hindi mapakali. Hindi niya matanggap na sa mismong kapatid pa ng ex-husband niya. Umiling agad si Carla. Hindi pwede. Magulo to." Carla, "Hindi pwede." Tumayo siya at matamang tumingin dito. "Dating bayaw kita. Pamangkin mong mga anak ko. Kapatid mo si Rostom." bakit? Hindi mo naman mahal si Rostom. Hindi mo na rin siya asawa. Carla, wala tayong niloloko. Saka ano pa ba ang gugulo sa ginawa ni Rostom? Siya nga ang inanakan ng dating asawa ko. Napaiwas siya ng tingin. Pero kumapit si Rafael at hinawakan ang baba niya para makatingin siya rito. Wala na tayong asawa. Pareho tayong malaya. Bakit natin ipagkakait sa sarili natin ang pagkakataong sumaya? Nasaktan ako. Ano ngayon kung sa isa't isa natin makita ang ligaya? Napapikit si Carla. "Hindi ko kaya. Anong sasabihin ng pamilya mo? Kuya." "Shh." Bigla siya nitong binalot sa mga bisig nito. Kuya ka ng kuya. Nakakarindi na. May kuya ka bang hahalikan ka? Nahampas niya ito sa dibdib. "Ano ba?" Ngumisi pa ito at mas lalong inilapit ang mukha sa kanya. Bayaw. Hindi mo na ako bayaw. Hiwalay na kayo ni Rostom. Walang mali rito, Carla. Hindi na makapagsalita si Carla. Unti-unti siyang bumibigay sa init ng mga bisig nito.
Marahang inabot ni Rafael ang kamay niya. Nagkatitigan sila ng halikan nito yon. Sa pagkakataong yon, muli na namang naglapat ang kanilang mga labi. Namalaya na lang ni Carla. Pareho na silang nanginginig sa pagbubukas ng kanilang mga saplot. Binuhat siya ni Rafael at inihiga sa sofa. Pagkatapos ng ilang minuto, humihingal na silang pareho. Nakapatong sa kanya si Rafael habang nakalapat ang noo sa kanyang noo. Hindi, marahan siyang umiling. Hindi pa tayo pwedeng magdesisyon ng ganito. Tahimik na tumango si Rafael at binigyan siya ng halik sa noo. Bibigyan kita ng oras, pero gusto kong malaman mo na wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Eksakto naman, narinig nila ang pagbukas ng gate. Nanlaki ang kanilang mga mata. Naitulak niya bigla si Rafael. Bumagsak ito sa sahig at tumama ang likod sa center table. Aray! Bulalas ni Rafael. Pero agad niya itong hinila patayo. Tumayo ka, magbihis ka, nandyan ang mga anak ko. Mabilis na inayos ni Carla ang blouse. Inayos niya rin ang buhok. Mabuti na lang at puro lang hawi ang ginawa nila sa kanilang mga damit. Pero nang mapatingin siya sa walang damit na pang-itaas ni Rafael, agad siyang nataranta. Pinulot niya ang mga damit nito. Nagmamadali niyang hinila ang dating bayaw na natatawa na lang habang nagbubutones ng pants. Saglit lang, honey, sabi pa ni Rafael. Parang hindi man lang kinakabahan. Shh! Kinaladkad niya si Rafael papunta sa banyo. Binato niya sa mukha nito ang polo. Diyan ka, magbihis ka. Pagkasara niya sa pinto ng banyo, saktong bumukas ang main door. Mommy! Masayang bati ni Carrie. Ang aga namin nakauwi. Bigla namang nanguna si Cedric at tumakbo papuntang banyo ng kusina. Mommy, lalabas na. Ha? Agad na bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. May tao dito sa loob. Walang nagawa si Cedric kundi umakyat papunta sa itaas. May bisita po kayo, Mommy? Kaya pala may sasakyan sa labas. Sambit naman ni Carrie at mataman siyang tiningnan. Saka bakit parang pawis na pawis ka po at namumula? Okay ka lang po ba? Napalunok si Carla. Sobra nang kinakabahan sa mga tanong ng anak. Hindi ko rin alam anak. Masama ang pakiramdam ko, parang magkakasakit ako. Bakas ang pag-aalala sa mukha ni Carrie. Bago pa makasagot si Carla, lumabas na si Rafael mula sa banyo. Ngumiti ito ng magaan sa kanyang anak. Hi! Oh, Tito Rafael! Masayang bati ni Carrie. Kaya pala may sasakyan sa labas, ikaw lang po pala. Napasulyap sila ni Rafael sa isa't isa. Inirapan niya na lang ito nang makitang nagpipigil ng ngiti. Nang makaakyat na ang kambal sa itaas, agad na niyang itinulak palabas si Rafael. Tawang-tawa naman ito habang papunta sila sa sasakyan. Hindi pa tayo nag-uusap, Carla. Umiling siya kaagad. Wala lang yun. Wala na tayong pag-uusapan. Umalis ka na nga. Honey! Pinandilatan niya si Rafael. Anong honey? Alis! Napipikon man ang dati niyang bayaw, umalis pa rin ito. Napabuntong hininga si Carla. Parang lalabas na ang puso niya sa dibdib. Hindi niya lubos maisip na nagawa nila yon ni Rafael. Muntik pa silang mahuli. Halos 1 linggo na ang lumipas mula nang mangyari ang gabing yon. Araw-araw na sinasabi ni Carla sa sarili na dapat na niyang tapusin ang anumang nagsimulang mamuo sa pagitan nila ni Rafael. Hindi yon tama. Hindi porke pareho silang malaya ay ibig sabihin ay pwede na. Napakagulo na ng koneksyon nilang dalawa. Dating bayaw niya ito, tito ito ng kambal. At kahit wala ng legal na ugnayan sa pagitan nila, alam niyang maraming tao ang hindi makakaunawa. Kaya ng isang umaga ay dumating ang isang malaking bouquet ng mga rosas sa kanyang opisina. Halos manginig ang kanyang mga binti. Ma'am, ang ganda naman po ng flowers, masayang sabi ng secretary niya. May manliligaw na po kayo, ma'am? Napapikit na lang si Carla at napailing. Baliw talaga. Mahina niyang nasambit yon habang napapangiti ng hindi namamalayan. Agad niya ding binura ang ngiti sa labi. Ilang minuto lamang ang lumipas ay nag-vibrate ang cellphone niya. Pwede bang mag-dinner tayo mamaya pagkatapos ng trabaho? Susunduin kita, sabi ni Rafael. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik na mag-reply. Hindi pwede. Mabilis ding dumating ang reply. Nalulungkot naman ako. Wala kang awa. Napairap naman si Carla. Parang bata.
Inilapag niyang cellphone at pilit na ibinalik ang atensyon sa trabaho. Pagsapit ng 5:00 ng hapon, saka lang siya lumabas ng opisina. Ngunit paglabas pa lang niya sa building, agad niyang nakita ang pamilyar na itim na sasakyan. Nakasandal si Rafael sa pinto at halatang naghihintay sa kanya. Napahawak siya sa noo. Hindi talaga sumusuko. Mabilis siyang naglakad papalapit. Anong ginagawa mo rito? Sabi ko nang hindi ako sasama. Kaya nga naghihintay ako. Napabuntong hininga siya. Rafael, seryoso ako. Hindi tama ito. Hindi pwede. Ano ba? Huwag mo nang gawin to. Gugulo lang. Carla, Nagsusumamo nitong sabi. bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Napatitig din siya rito. Halatang hindi nagbibiro si Rafael. Sigurado ito sa gustong mangyari. Napabuntong hininga si Carla. Maghanap ka na lang ng ibang babae. Tingin mo, ganun lang yun? May nangyari na sa atin. Tapos gusto mo maghanap ako ng ibang babae. Saka ikaw naman ang gusto ko, hindi ba? Bakit mo ako itataboy sa mga yun? Hindi naman sila ikaw. Napatahimik siya. Ilang segundong walang nagsalita sa kanila. Tiningnan lang siya ni Rafael na puno ng hamon. Tila maninindigan sa gusto nitong maging sila na lang. Kaya lang iniisip niya pa lang na ito ang magiging sunod niyang asawa. Nawiwindang na si Carla. Kasi ano ba yon? Magiging in-laws niya ulit sina Mama Cheryl at Papa Pablo. Anong tawag nito sa mga anak niya? Mga pamangkin? Stepchildren? Sumasakit ang ulo ni Carla. Paano kung mabuntis ka? Mahinang-mahinang tanong ni Rafael. Nanlaki ang mga mata niya. Anong mabubuntis? Hindi ako mabubuntis. Matanda na ako. Anong hindi? Posibleng mabuntis ka. 40 ka lang. Nireregla ka pa naman, di ba? Hindi niya na ito napigilang hampasin ng bag. Rafael! Tuwang-tuwa naman ito dahil inis na inis siya. Hindi ka na nagkukuya sa akin. Dapat lang. Wala nang kuya. Kuya kasi talagang aasawahin kita. Windang na windang si Carla. Sobra na siyang namumula sa pinagsasasabi ni Rafael. Gusto niya na itong tadyakan. Sa ilang taon nilang magkakilala, ngayon niya lang nakita ang side nito na ganoon. Okay, hindi ka mabubuntis sa huli nating ginawa. Paano kapag nabuntis ka na sa susunod? Next time, aba naman Carla. Hayaan mo akong panagutan ka. Hindi ako tatakbo sa responsibilidad ko. Paninindigan ko kayong mag-ina. Hinampas niya ulit ito ng bag na agad nitong sinalag. Gigil na siya rito. Next time? Anong sunod? Talagang umaasa ka pang mauulit yun? Hindi na mauulit yun. Carla, hindi ka sigurado gayong isang hila ko lang sa'yo. Dalang-dala ka naman. Halos sakalin niya na si Rafael sa mga pinagsasasabi nito. Pero ang walang hiyang lalaki, tawa lang ng tawa na inaaway niya ng ganoon. Noon, dahil kuya ito ni Rostom, sobrang ginagalang niya si Rafael. Sobrang seryoso kasi at parang walang maiisip na kalokohan. Hindi niya alam na may ganito itong side na panggigigilan niya. Carla, wag ka nang choosy. Ako na to. Napairap siya at tinulak ito palayo. Nakakainis ka. Ganyan ka pala makapang-asar. Mapagpanggap ka. Ngiti-ngiti naman si Rafael. Talagang hindi naman ako ganito. Nang maging malapit lang tayo, nag-adjust biglang ugali ko para bumagay sa'yo. Hindi mo ba nakikita? Napapasaya mo ako. Carla, kahit sakalin mo pa ako, magiging masaya ako. Mata man niya itong tinitigan. Hindi na dating bayaw ang tingin niya dito. Baliw na Rafael na ang nakikita niya. Parang timang na pangiting-ngiti sa kanya. Ganon siguro ang epekto kapag 12 years ng single tapos walang anak na inaasikaso. Bahala ka. Aalis na ako. Huwag ka nang magpapadala ng bulaklak sa opisina ko. Pero bago pa siya makalayo, bigla siyang hinila pabalik. Binuksan ni Rafael ang pinto ng sasakyan at sapilitan siyang ipinasok. Rafael! Isa! Naiinis niyang sambit. Humagikgik pa si Rafael. 2. Hindi ako nakikipagbiruan. Hindi ako sasama. Kaso, natigil siya nang saraduhan na nito ang pinto. Dali-dali pang pumunta sa driver's seat. Kakain lang naman tayo. Kahit dinner lang. Pinagdadamot mo pa, honey. Naiirita niya itong tiningnan. Huwag mo nga akong tawaging honey. Tawa lang ang isinagot nito. Wala na siyang nagawa nang sinama siya ni Rafael sa restaurant. Habang kumakain, nakasimangot si Carla. Ang kasama niya lang naman ang masaya. Pahinging wine, sambit ni Carla. Umiling agad si Rafael.
No. Paano kung nabubuo na pala sa katawan mo ang baby natin? Huwag muna. Wala nga sabi. Tumaas ang mga kilay nito. Well, let's see. Hintay pa tayo. Kain ka na lang dyan. Napailing na lang siya at kumain. Pero hindi maitanggi ni Carla na pagkatapos ng 12 taon, yon at mukhang may nakakatibag na ng pader na nilagay niya sa kanyang puso. At ewan niya ba kung paanong lumakas ang manifestation ni Rafael. Kasi sa edad na 40, yon at buntis nga siya. Nanginginig ang kamay na inilapag niya sa lababo ang pregnancy tests. Buntis ako? Sinapo niya ang noo. Biglang sumakit ang ulo ko. Buntis ako? Paano ko to ipapaliwanag sa mga bata? Saka kaya ko pa bang manganak? Bigla siyang na-stress. Hindi pa naman menopause si Carla. Pero marami siyang naririnig na risky na ang manganak sa ganoong edad. Problema pa na sa lahat ng lalaki, dating bayaw niya pa ang nakabuntis sa kanya. Well, kasalanan niya rin naman kasi dahil hinayaan niya. Ilang araw pagkatapos niyang malaman na siya ay buntis, pinilit niyang maging normal at huwag magpahalata. Ni hindi niya pa nga alam kung paano sasabihin. Dumagdag pa si Rafael na tuloy ang panliligaw kahit ilang beses na niyang tinanggihan. May kakaiba sa'yo. Sambit ni Rafael habang tinititigan siya. Parang ang ganda-ganda mo palagi. Blooming ka. Nagpapaganda ka ba para sa akin? Hindi na kailangan, Carla. Maganda ka naman palagi. Umismid siya rito na ikinatawa ni Rafael. Maya-maya'y dumating na ang pagkain nila. Nagugutom na si Carla. Pero bigla siyang napatakip sa ilong nang maamoy ang inihaw na karne. Ang baho. Napatingin si Rafael sa kanya. Alin ang mabaho? Inipit niya ang ilong. Tanggalin mo, please. Ang baho, sumasakit ang tiyan ko. Nagkatinginan si Rafael at ang waiter. Sorry. Hindi naman mabaho. Patingin nga. Bago pa niya mapakinggan, tumakbo na siya papunta sa comfort room. Agad siyang pumasok sa cubicle doon. Parang bumabaliktad ang sikmura niya. Hindi naman siya sensitive sa amoy ng inihaw noon. Kaya pakiramdam niya dahil yon sa kanyang pagbubuntis. Paglabas ni Carla mula sa comfort room ay agad siyang napahinto. Nakatayo si Rafael sa tapat. Nakatitig lang ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, wala ang pilyong ngiti na nakasanayan niya. Sa halip ay puno ng pag-aalala ang mga mata nito. Lalong kinabahan si Carla dahil pakiramdam niya may napansin na ang dati niyang bayaw. Carla, napalunok siya at umiwas ng tingin. Bakit nandito ka pa? hinihintay kita. Nag-aalala ako sa'yo. Bigla ka nalang tumakbo at parang nasusuka. Anong problema? Napabuntong hininga siya. Ayos lang ako. Hindi agad nagsalita si Rafael. Sa halip ay masinsinan lang siyang pinagmasdan. Parang may binabasa ito sa mukha niya. Kaya napaiwas siya ng tingin. Buntis ka ba, Carla? Naniga siya sa kinatatayuan. Hindi niya inaasahang ganun kabilis mahuhulaan ni Rafael. Napailing si Carla. Hindi ako buntis. May nakain lang akong hindi maganda kanina. Sigurado ka, Carla? Oo, hindi nga ako buntis. Giit pa niya rito. Umigting ang panga nito at mas lalong humakbang palapit sa kanya. Bakit pakiramdam ko nagsisinungaling ka? Napakagat siya sa ibabang labi. Hindi niya alam kung paano nito nababasa ang kilos niya. Hindi ako nagsisinungaling. Hindi nga sabi ako buntis. Hindi. Talaga, Carla. Kung gano'n ay sumama ka sa akin ngayon sa ospital para mapatunayan natin na hindi ka nga nagsisinungaling. Nanlaki ang mga mata niya. Rafael, sobra ka na. Hindi nga sabi ako buntis. Bakit bang kulit mo? Pero mahinahon pa rin ang boses ni Rafael. Hindi kita hahayaang mag-isa. Tatawagan ko si Dr. Mendoza. Gusto ko makasigurado. Paano kung buntis ka pala? Kapag nalaman kong nagsisinungaling ka, lagot ka talaga sa akin. Nangilid ang mga luha ni Carla. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang itanggi. Wala rin namang saysay kung itatago niya. Malalaman at malalaman din ito ni Rafael. Napayuko na lang siya. Oo na, buntis ako. Naiiyak na talaga si Carla. Hindi ko alam ang gagawin. Natatakot ako. Ano na lang ang iisipin ng pamilya mo? Na malandi ako?
tinuhog ko kayong magkapatid. Carla, 12 years na kayong wala ni Rostom. Mas mahaba pa kaysa sa mga taon ng pagsasama ninyo. Kung huhusgahan ka, poprotektahan kita. Kung hindi, wala akong pakialam. Layasan na lang natin silang lahat. Napaluha na lang si Carla. Hindi ganun kasimple yon. Kayang maging simple kung hindi mo iisipin na komplikado. Bulong nito at mahigpit siyang niyakap. Hindi niya namalayang mahigpit niya na itong nahawakan sa manggas. Tahimik lang siyang umiyak sa dibdib nito. Kakain tayo. Sang amoy ka sensitive. Sa inihaw, pinapalitan ko na. Gulay, kumakain ka ng gulay, hindi ba? Pagkatapos natin kumain, dadalhin kita sa doktor. Kapag nakumpirma na, gusto kong pakasalan ka. Nanlaki ang mga mata niya. Rafael, pinunasan naman nito ang kanyang mga luha. Seryoso ako. Hindi lang ako nagdesisyon dahil may baby tayo. Mahal kita at gusto kitang makasama. Mahirap na hindi mahulog sa'yo. Nung una, katulad mo lang ako na pinipigilan ko. Pero sobrang hirap talaga, Carla. Sobrang mahirap. Kaya please, wag mo nang labanan ang nararamdaman mo para sa akin. Ang mga nakaraan natin, wala na yon. Matagal nang tapos. Suminghap si Carla at bahagyang lumayo rito. Hindi ba parang ang gulo kung pipilitin nating dalawa? Dating asawa ko ang kapatid mo. Ang asawa mo noon nakarelasyon ng asawa ko. Tito ka ng mga anak ko. Hindi ko alam kung posible ba to. Muli siyang hinawakan ni Rafael. Ramdam niya ang pagmamahal kahit sa simpleng hawak lamang nito. Posible kung pipiliin mo. Matatanda na tayo, Carla. Panahon na para piliin natin ang buhay na gusto natin. Kung pumayag ka, aasikasuhin ko ang lahat ng kailangan. Next week, magpakasal na tayong dalawa bago humarap sa kanilang lahat. Natahimik si Carla. Hindi pa siya handang magbigay ng sagot. Napakarami pa niyang kailangang isipin. Pero tama rin naman si Rafael. Matatanda na sila at anuman ang mangyari. Sila rin naman ang may hawak sa paraan kung paano nila gustong mabuhay. Magiging masaya ba tayo kung magpapakasal tayo? Tanong na lang ni Carla. Sinapo nito ang mukha niya at nakita niyang namumuo ang luha sa mga mata nito. Oo naman, sisiguraduhin kong magiging masaya tayo. Sa bandang huli, pumayag na lang si Carla. Ayaw na rin niyang magpigil. Bahala na kung ano ang maging tingin at sasabihin ng iba. Gusto niyang magmahal ulit at maging masaya. Kaya sa mga sumunod na araw, sobrang tahimik nilang nag-asikaso ng mga papeles. Nang ikakasal na sila sa City Hall, mga sekretary lang nila ang kanilang witness. May singsing na ulit sa daliri ko. Malumanay na sambit ni Carla. Kanina niya pang tinititigan ang wedding ring na suot niya. Nang hawakan ni Rafael ang kanyang kamay, nakita niya rin ang wedding ring ng kanyang asawa. Napangiti siya at napatingin dito. Ikaw din, ngayon lang ulit nakapagsuot ng singsing. Nagpalipas muna sila ng ilang araw pagkatapos ng kasal. Pero batid ni Carla na hindi na naman yun pwedeng patagalin. Buntis na siya at kailangan ng ipaalam. At napagdesisyon na nilang sina Carrie at Cedric ang unang sabihan. Ano po? Kasal ka na po, Mommy? Kanino? Sambit ni Carrie kahit nasa tabi na nga niya si Rafael. Tumikhim si Rafael at seryosong tumingin sa mga anak niya. Ako ang pinakasalan ng mami ninyo. Tito, hindi makapaniwalang usal ni Cedric. Sandaling nagkaroon ng katahimikan. Hindi siya makatingin sa mga anak niya. Pakiramdam niya'y kahiya-hiya na ang kanyang mga naging desisyon. Galit ba kayo, mga anak? Tanong ni Carla. Nagkatinginan ang magkapatid bago muling nagsalita si Carrie. Hindi naman po, Mommy. Masaya po kami ulit na nag-asawa ka na. Hindi lang po namin siguro ini-expect na si Tito Rafael po. Sa kabiglaan po kayo, wala man lang pasabi na ikakasal po kayo? Si Rafael ang sumagot para sa kanya. Pasensya na kayo. Marami lang talagang pangamba ang mami ninyo. Kaya pinakasalan ko na agad. Huwag kayong mag-alala at maghahanda pa ako ng kasal para sa aming dalawa. Para na rin nandun kayo at alam ng lahat na kami na ang mag-asawa. Buntis na rin kasi ang mami ninyo. Kaya minamadali ko na. Buntis? Gulat na sambit ni Carrie. Mommy? Napayuko na lang siya sa sobrang hiya. Para tuloy siya ang teenager at pinagalitan siya ng mga anak dahil nagpabuntis siya. Hindi niya rin naman yon inaasahan pero nandoon na.
Pagkatapos ng pag-uusap na yon, sabay-sabay silang nag-dinner. Doon na rin natulog ang asawa niya sa kanyang tabi. Ilang araw nang hinihintay ni Rafael yon, kaya walang patid ang pagngiti nang nakahiga na sila. Ang sarap matulog ng may magandang asawa sa tabi. Hirit pa ni Rafael. Napairap si Carla. Matulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Pupunta tayo sa inyo, remember? Sasabihin na natin ang totoo. Niyakap siya ni Rafael. Parang walang pakialam sa mga inaalala niya. Ang sarap yumakap. Asawa na talaga kita. Sa 12 years na ako lang mag-isa. Nakasanayan ko ng ako lang. Kaya masaya ako ngayon. Pero ngayong nagmahal ulit ako at ikaw pa, na-realize ko na malungkot talaga ang buhay kapag mag-isa. Nagkatinginan silang dalawa. Kinakabahan pa rin siya sa magiging reaksyon ng mga Sanchez. Pero bahala na kung anong mangyari. Wala na rin namang atrasan yon. Kasal na sila ni Rafael at buntis na si Carla. Paninindigan niya na lang kung anumang sitwasyon ang mayroon sila. Pagdating sa ancestral house ng mga Sanchez, nakihalubilo lamang siya na parang gaya ng dati. Kasama ang mga anak niya pagpunta doon. Carla, mabuti at nakapunta ka. Magiliw na sambit ni Mama Cheryl. Bahagya siyang napangiti. Opo, wala naman po akong ginagawa. Sinamahan ko lang po ang mga bata. Nagkatinginan sila ni Rafael. Pareho lang talaga silang naghahanap ng tiyempo kung paano sasabihin. Kaso, natapos na ang pagkain nila, wala pa rin silang nasabi. Hanggang sa may kaguluhang nangyari sa labas. Kuya, ano ba naman yan? Sigaw ni Raya. Agad silang lumabas sa may garden. Naabutan nilang sinasapak ni Rostom si Rafael. Ano namang balak mo? Ha? Tumawa si Rafael. Anong balak na pinagsasasabi mo? Tigil mo si Carla. Ano, gumaganti ka? Nanliligaw ka sa dati kong asawa para saktan ako. Para maging patas tayo. Akala mo talaga, hindi ko mababalitaan ang mga pagpapansin mo kay Carla. Kung gusto mong gumanti sa akin na lang. Pero wag mong idamay si Carla rito. Sigaw pa ni Rostom. Kumunot ang noo ni Carla. Kasi batid niyang wala namang ganoong intensyon si Rafael. Nanligaw ito kasi nakausad na at mahal na siya. Napalingon siya kay Mama Cheryl nang magtanong ito. Nililigawan ka ni Rafael. Napakagat siya sa labi. Bago pa siya makasagot, tumatawang hinarap ni Rafael ang kamay na may wedding ring kay Rostom. Hindi ko alam kung saan mo nakukuha yung mga pinagsasasabi mo. 12 years na. Anong gaganti pa? At sorry ha, kasi huli na yung sapak mo. Kasal na kami ni Carla. Gulat na gulat ang mga Sanchez sa sinabi ni Rafael. Siya naman, nasapu na lamang ang noo. Iniisip niya kung kailangan bang sa ganoong paraan masabi ang relasyon nila. Carla, bakit hindi kayo nagsabi? Kinasal kayo. Kailan? Gulat na bulalas ni Mama Cheryl. Bahagya siyang napayuko. Mama, sorry po. Nahihiya po kasi kami. Siyempre masyado nang complicated sa pamilya. Tapos kami lang din po palang magkakatuluyan. Naiisip niya rin naman yon. Sobrang buhol-buhol na ng pamilya nila. Ang mga magkakapatid, pwede ring maging magpipinsan. Kahit siya talagang naluloka na rin. Umiling si Mama Cheryl at ngumiti. Ay wag mo nang isipin yon. Kung masaya kayo dyan, okay lang sa amin. Matatanda na kayo at hindi na namin kayo pipigilan. Tawang-tawa si Raya sa Kuya Rafael nito. Kuya, parang ewan. Ano ba to? Ano? Inagawan mo rin ng asawa si Kuya Rostom? Ininda ni Rafael ang sugat sa bibig. Anong asawa? Matagal nang hiwalay ang mga yan. Wala na akong pakialam kung anong sabihin nyo. Basta kasal na kami ni Carla. Saka buntis na siya. Magkakaanak na kami. Mas lalong nawindang ang mga Sanchez. Gulat na gulat at dinumog na siya. Kung hindi pa siya hinila ng kanyang asawa, baka panay na ang sagot niya sa mga yon. Tama na, magpapahinga na kami ng asawa ko sa kwarto. Sambit pa ni Rafael sabay ngisi. Kuya, hindi nakakatawa. Bulalas ni Rostom. Pero parang walang nadinig si Rafael. Giniya pa siya paakyat. Nang makarating sa silid nito, napahinga ng malalim si Carla. Ano yon? Bakit ka sinapak ni Rostom? Saka totoo ba yon? Kaya ba lumapit ka sa akin kasi gusto mong makaganti? Bahagyang natawa si Rafael. Makaganti? Para saan? Para pasakitan ng kapatid ko. Wala naman akong pakialam sa nararamdaman niya. Wala na rin sa akin ang nagawa niya.
Pero kung tututol siya sa atin ngayon na wala naman siyang karapatan, magagalit na talaga ako. Dating asawa mo lang siya. Tayo hanggang dulo. Lalagpasan natin yung 6 years ninyo ni Rostom. Napanguso si Carla at nagtanggal na ng mga alahas. Sa 6 years na yon, 4 na taon pa akong niloko kasi may anak pala siya sa dati mong asawa. Sa pakiramdam ko, hindi niya naman talaga ako minahal. Tingnan mo nga't sinusuyo ako nung nakaraan, pero nagkaka-girlfriend din naman. Talagang nasanay na lang si Rostom kasi ako ang nandyan at ikaw ang pinakasalan ng babaeng talagang mahal niya. Napangiti si Rafael at naglalambing na yumakap sa kanya mula sa likod. Kaya wag mo nang masyadong isipin pa yon. Mahalaga na ngayon at magkasama tayo. Bahala na sila sa iisipin nila. Basta tayo, magiging masaya tayo kasamang mga bata at kasamang isa't isa. Bakit kasi hindi na lang tayong dalawa sa simula pa lang? Mahinang tumawa si Carla. Naisip niya na rin kasi yun minsan. Bakit nga ba hindi na lang sila sa simula pa lang? Kung yun ang nangyari, baka mas masayang magmahal. Pero naisip niya rin na wala dapat pagsisihan. Nasaktan man siya ni Rostom, may mga anak naman siyang mahal na mahal siya. Hindi niya rin mas makikilala pa si Rafael. Kaya ayos lang siguro at nakaayon ang lahat ng nangyari. Simula noon, alam na nga ng lahat na mag-asawa sila. Nagsasama na sila sa iisang bahay. Tinuturing pa rin itong tito ng mga bata. Malalaki na naman sina Carly at Cedric, kaya malawak ang pangunawa ng mga ito. Suportado pa siya kasi nakikita namang masaya siya. Nang mga anak, sa awa ng Diyos, maayos ang kalagayan nila ng bata. Pinangalanan nilang Cassandra Reniela ang bunso niyang anak. Kapag hawak niya ang bata, hindi pa rin lubos na mag-sink in sa kanya na may anak pa siyang baby sa edad niyang yon. Ano ba to? Pangatlong kasal nyo na yan ah. Sambit ni Rostom sa kuya nito. Tumawa naman si Rafael. Siyempre, para maalala mong kasal na kami. Ikaw mag-asawa ka na rin. Ginawa mo ng personality ang pagiging babaero mo. Umismid naman ang dati niyang asawa. Natawa na lang din si Carla. Okay na naman sa kanya ang kasal nila sa City Hall, pero binigyan pa rin siya ng isang beach wedding at church wedding ni Rafael. Nagugulat talaga siya, pero gusto lang patunayan ni Rafael sa kanya na walang pagsisisi sa kahit na anong desisyon nito. Gusto rin itong higitan lahat ng mga alaala nila, ang mga nauna nilang pagpapakasal sa kanilang mga unang asawa. Sobrang unexpected ang mga nangyari sa buhay ni Carla. Sobrang komplikado rin. Subalit, kung ano man ang opinyon ng ibang tao, mahalaga na lang na masaya sila ni Rafael at natagpuan ang pagmamahal sa isa't isa. Ang kwentong ito ay nagpapakita sa atin na hindi lahat ng pag-ibig ay dumarating sa tamang panahon at hindi lahat ng tamang tao ay dumarating sa paraang inaasahan natin. Ang buhay ay laging nagbibigay ng panibagong pagkakataon, hindi upang burahin ang nakaraan, kundi upang turuan tayong magmahal ng mas matalino, mas responsable at mas totoo. Sa huli, ang tunay na kaligayahan ay hindi matatagpuan sa isang perpektong kwento, kundi sa tapang nating tanggapin ang ating mga kahinaan, panindigan ang ating mga pinili, at patuloy na maniwala na kahit ilang beses tayong masaktan, may pag-asa pa ring magsimulang muli. Ako si Skylar at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon.